Mga kapatid, basahin po natin ang paksa ng ating leksyon kung bakit ang mga tunay na Kristiyano ay hindi nagdiriwang ng Pasko. Ang Pasko o Christmas na may tuwirang salin na misa ni Kristo ay isang malaking pagdiriwang na ipinatutungkol ng mga Katoliko sa araw ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Ipinagdiriwang nila ito tuwing Disyembre 25 ng bawat taon. Ayon sa kasaysayan po, nagsimula ang pagdiriwang na ito noong unang bahagi ng ika-4 na siglo o 4th century. At yan ay mababasa natin sa Encyclopedia Britannica. Dumako tayo sa unang bilang, mga kapatid. Bakit marami ang nagdiriwang ng Pasko o Christmas? Ang sagot, basahin natin. Marami ang naniniwala na ang araw ng kapanganakan ng anak ng Diyos o ng ating Panginoong Kristo ay Disyembre 25. Sa susunod na bilang, subalit, ano ang inaamin ng Iglesia Katolika tungkol sa pagdiriwang nila ng Pasko o Christmas? Ang sagot, hindi nag-ugat o nagmula ang Pasko sa relihiyong Kristiyana ni naging bahagi nito. Lilinawin natin, mga kapatid, ang tinutukoy na Iglesia Kristiyana o relihiyong Kristiyana ay ang iglesyang itinayo ng Panginoong Kristo noong unang siglo na pinamahalaan ng mga apostol noong umakyat na ang Panginoong Kristo sa langit. Kaya aminado mismo ang Iglesia Katolika na ang iglesia sa panahon ni Kristo, hindi dito galing ang pagdiriwang ng Pasko. Sa kasunod na bilang, itinuturo ba ng Biblia na ang kapanganakan ni Jesus ay December 25, Disyembre 25? Ang sagot, basahin natin. Walang ibinibigay ang Biblia na petsa ng kapanganakan ni Jesus. Hindi tiyakan tunay o eksaktong petsa ng kapanganakan niya. Batayan sa Encyclopedia of Early Christianity at New Catholic Encyclopedia. Sa kasunod na bilang, dahil walang malinaw na katibayan o katunayan Disyembre 25 ang araw ng kapanganakan ni Jesus, bakit ipinagdiriwang ang Pasko o Christmas sa petsang ito? Saan nag-ugat o nagmula ang pagdiriwang ng Pasko? Basahin natin ang sagot, mga kapatid. Maaaring pinili ng pamunuan ng Iglesia Katolika na ipagdiwang ang Pasko ng December 25 upang maging kaalinsabay ng pistang paganong Romano para sa kaarawan ng di mapananaigang araw, Sol Invictus, sa panahon ng taglamig o winter solstice. Batay yan sa Encyclopedia Britannica. Sa mga tuwid, ginawa lang yan ng Iglesia Katolika. Isinabay sa pista ng paganong Romano para sa kaarawan ng di mapananaigang araw.
Kaya nagsimula po ang opisyal na pagkilala ng imperyo ng Roma sa pagsamba sa araw, yung Sol Invictus. Sa panahon ni Emperador Aureliano, nang itatag niya ang imperyo, ang kulto ng Sol Invictus noong Disyembre 25, AD 274. Noong ika-4 na siglo, ang pagsamba sa araw ay ginawang legal ng mga namiminuno ng Iglesia Katolika at ituring na isang gawaing Kristiyano. Gayong ito ay nag-ugat sa paganismo. Ang mga relihiyong pagano, tandaan nyo mga kapatid, ay hindi sumasamba sa tunay na Diyos, kundi sa mga Diyos-Diyusan kinikilala nila. Kaya from pagano, ginawang Kristiyano, inadapt ng Iglesia Katolika para maging Kristiyano na gawain. Yung pagano, hindi naman sumasamba sa tunay na Diyos yun. Kung ano-anong sinasamba mo, mga Diyos-Diyusan. At ang isa sa sinasamba pa nila, yung pagsamba sa araw. Kailan yon itinatag ng Imperyo ng Roma, yung pagsamba sa araw? December 25. Lumipat na tayo sa kasunod na bilang. Ano ang pinaniniwalaan ng maraming eskola na dahilan kung bakit pinagtibay ng pamunuan ng Iglesia Katolika na gawing December 25 ang petsa ng pagdiriwang ng Pasko? Ang sagot, basahin natin. Ito'y ginawa upang lalong maging makabuluhan sa mga paganong nakumberte o nahikayat nila ang Kristyanismo. Sa mga tuwid, pakikisama. Sa kasunod na bilang, ano-anong mga imahe o kaugalian sa pagdiriwang ng Pasko ang hinango ng Iglesia sa mga relihiyong pagano? Ang sagot, basahin natin, si Santa Claus. Ang pinagtularan sa kanya ay ang imahe ng isang paganong Diyos-Diyusan na si Thor. Sa kasaysayan ng mga paganong Diyos-Diyusan, kay Thor, mas nakararami ang nagpaparangal at sumasamba. Ang paglalagay ng Christmas tree at iba pang mga kilalang mga halamang pangpalamuti sa Pasko tulad ng holly, mistletoe, at ivy. Sipin nyo, mga kapatid, ha? Si Santa Claus, Christmas tree, yung mga palamuti sa Christmas tree, holly, mistletoe, ivy, galing sa pagano lahat yan. Kristyanismo lang ng Iglesia Katolika. Saan mababasa yan? Katibayan na yan. Handbook of Christian Feasts and Customs at the Story of the Christmas Symbols. Mga kapatid, nasa literature yan. Nakasulat yan. Sa kasunod na bilang, bagamat walang tiyak na petsa na ibinigay ang Biblia sa kapanganakan ni Jesucristo, ano ang sinasabi ng Biblia kaugnay sa kapanganakan niya? Pakinggan niyo to. Sa Biblia to. May mga pastol ng tupa
Sa lupaing yaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Sa kasunod na bilang, bakit natin natitiyak kung gayon na hindi Disyembre 25 ang petsa ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo at hindi sa panahon ng taglamig? Basahin natin ang sagot. Nang ipanganak si Kristo, ang mga tupa ay nasa parang kasama ang mga pastor. Samantalang, pagka Disyembre, panahon ng taglamig, walang kawan, walang tupa na inilalabas para kumain sa parang. Sana tatandaan natin yan. Pag December 25, malamig ang panahon. Hindi ilalabas ng pastol ang kanilang tupa sa parang para manginain. Ang sabi ng Biblia, nang ipanganak ang Panginoong Kristo, ang mga tupa nasa parang. Paniwalaan natin ang Biblia. Sapagkat yan ang batayan ng ating pananampalataya. Sapagkat walang nakakaalam ng tiyak na petsa ng kapanganakan ni Kristo, iba't iba ang petsa ang ibinibigay na kapanganakan niya. Sa kabila ng pagtutol ng ilang mga ama ng Iglesia Katolika na yan, sinikap ng iba na tuklasin, alamin, ang petsa ng pagkapanganak sa Panginoong Kristo. Sa pagtatapos po ng second century, maraming mga petsa ang iminungkahi. Isipin nyo, maraming petsa ang isinadjust. Ano-ano itong mga petsa na to? May 20, April 18, April 19, May 28, January 2, November 17, November 20, March 21, and March 25. Dami yan. Sa kasunod na bilang. Gaano kahalaga para sa sangkatauhan ang pagkapanganak kay Kristo? Basahin natin ang sagot. Ipinanganak ang isang tagapagligtas para sa ikaluluwalhati ng Diyos at kapayapaan ng mga taong pinalulugdan niya. Kaya isang malaking biyaya ang pagkapanganak sa ating Panginoong Kristo. Ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos ay nahayag sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang anak na inihandog ni Kristo ang kanyang sarili para sa kanyang mga minamahal, para lang sa kanyang ililigtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Sumasampalataya tayo na si Kristo'y namatay dahil sa iglesia, dahil sa kanyang katawan, dahil sa kanyang mga ililigtas. Salamat sa Diyos. Naging bunga tayo ng pagsusugo niya sa mga huling araw na ito. Sa ikasampung bilang, kung walang nakakaalam ng tiyak na petsa ng kapanganakan ng Panginoong Kristo, bakit hindi tayo makipagkaisa sa nakararami sa pagdiriwang ng Pasko kahit pa ito'y nag-ugat sa mga pagano? Anong dahilan? Basahin natin. Ipinagbawal ng Diyos sa bayan niya na tularan ang gawain
o mga kaugalian ng mga bansang pagano na nakapaligid sa kanila. Nakasulat yan, mga kapatid. Jeremias 10:2. Christmas, pagano. Christmas tree, pagano. Huwag nating tutularan yan. Huwag tayong makikibagay sa kanila. Bakit? Bawal ng Diyos. Sa kasunod na bilang, ano ang sinasabi ng Panginoong Kristo? Sa mga taong ang sinusunod ay mga aral at utos ng tao, bagamat ang kanilang layunin ay sambahin siya. Ang sagot, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Walang kabuluhan. Sa kasunod na bilang, paano natin mapararangalan ang ating Panginoong Kristo? Ito gawin natin. Ang sagot, hayaan natin ang Panginoong Kristo mabuhay sa atin. Magkaroon tayo ng pag-iisip na taglay niya sa parahang magpakababa at magmasunurin tayo sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, paano natin mapararangalan ang Panginoong Kristo? Siyang mabuhay sa atin. Tanong, si Kristo ba, mga kapatid, nabuhay sa kasalanan o nabuhay siya sa pagsunod? Nabuhay siya sa pagsunod, kaya sumunod tayo sa utos na yun. Magkaroon tayo, ang sabi ng pag-iisip na taglay niya. Alam ba ninyo kung ano ang uri ng pag-iisip ni Kristo? Mababang kalooban, mababang loob. Ang kabaliktaran ng mababang loob, mayabang. Yung mayabang, ayaw sumunod yun. Ayaw pailalim sa kalooban ng Diyos. Hindi ganun ang Panginoong Kristo. Mababang loob. Nakahanda siya na ang mangibabaw sa Kanya ay ang utos nino ng Diyos. Ano pa? Ang sabi, magmasunurin. Anong pagkakaiba, mga kapatid, ng masunurin at sumusunod? May pagkakaiba ba yun? Meron. Alam niyo yung sumusunod, baka sumunod kasi natapat sa gusto niya. May ganun eh. Kaya siya napasunod ay okay sa kanya eh. Sang-ayon sa kanyang kalooban eh. Yung masunurin, kahit pa hindi natapat sa gusto niya, susundin niya. Anong magandang halimbawa nun, mga kapatid? Hindi ba ang utos ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, mamamatay si Kristo? Bago siya mamatay, pahihirapan muna siya, ipahihiya siya, pagkatapos mamamatay siya. Gusto ba ng Panginoong Hesus yun? Pagka ang pag-uusapan bilang tao, ayaw niya yun. Sino ba naman ang may gusto mamatay, di ba? At bago mamatay, pahihirapan muna, ito torture muna. Pero, kalooban ng Diyos yun eh. Kaya anong ginawa ng Panginoong Kristo? Sinunod niya yun. Kasi masunurin siya. Tayo ganun din dapat. Maging masunurin. Mga kapatid, bagamat hindi natin ipinagdiriwang ang araw ng Pasko na yan daw ay kapanganakan ni Kristo, magagawa natin na parangalan ang ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Ipagdiwang man nila ng ipagdiwang yan. Sabihin pa nila na yan ay may kinalaman naman sa pagsamba sa Diyos kay Kristo. Tandaan ninyo, walang kabuluhan yan. Bakit? Hindi utos ng Diyos yan. Tayo, yung ating mga pagsamba,
yung pagkilala sa Diyos, yung pagkilala sa Panginoong Kristo na ayon sa utos ng Diyos, may kabuluhan yun. Hindi sayang. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid, ano? Hindi lahat tutularan natin, hindi. Basta kung ano yung kalooban ng Diyos, doon lang tayo. Kahit pa sabihin, maraming mga tao ang gumagawa niyan, labag naman sa utos ng Diyos, hindi tayo sasama sa kanila. Basahin natin muli ang paksa ng ating leksyon, mga kapatid, kung bakit ang mga tunay na Kristiyano ay hindi nagdiriwang ng Pasko. Tumayo po kayo at mananalangin tayo. Ama naming Diyos, salamat po ng maraming sa iyo. Niloob mo na kami muling matuto sa iyong mga kalooban. Nawa po ang iyong mga salita na tinatanggap namin tuwing kami sumasamba. Manatili sa aming puso, malalim na nakatanim sa aming puso at kaisipan upang hindi ito maagaw ng kalaban ng aming pananampalataya. Mamalagi kami sa matuwid na mga paglilingkod sa iyo. Lagi naming nagugunita ang mga kapatid naming mga kabataan. Ikaw na po ang bahala sa kanila. Ama Diyos, sa araw-araw ng kanilang pamumuhay, huwag mo po sana silang pababayaan. Ingatan mo ang iyong mga anak. Ibiyaya mong magandang kapalaran at sa mga musmus pa, subaybayan mong kanilang paglaki. Ibiyaya mong karunungan sa kanila na sang-ayon sa iyong mga kalooban upang makapagbigay kapurihan sila sa iyo sa anumang kanilang gagawin. Higit sa lahat, Ama, magtagumpay sila sa buhay na ito sa kapurihan ng iyong pangalan. Nawa po, huwag kanilang makalimutan, huwag silang tumalikod sa iyo. Gawin mo silang mabubuting mga anak sa kanilang mga magulang. Gawin mo silang mabuting mga lingkod mo, higit sa lahat, para magtamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Ibiyaya mong karunungan, kapangyarihan sa kanilang mga magulang. Sana, Ama, pagka nangangaral sila, nagtuturo sa kanilang mga anak, nawa po gawin mo silang mabisang kasangkapan para ang kanilang buong sambahayan maihatid sa iyong harapan, makarating sa hangganan, magmano ng kaligtasan. Pinauubayan na namin sa iyo ang aming kapalaran. Nangangako naman kami, Ama, sa tulong at awa mo sa amin, ikaw ang aming paglilingkuran. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.